Kaya kung driver ka, kailangan mo nito. Haggard na haggard si Daisy. Ganyan yun. Naglilinis kasi ako ng sasakyan at napansin ko na malambot yung 4 na gulong ng sasakyan namin. At ito nga pala, yung ginagamit ko para malaman ko kung gaano kalambot or kung ano yung pressure ng gulong ko. At napakaganda nito, napakahalaga mga Maricoy. Lalo na kapag ka nasa lugar ka na walang yung pabombahan, ano tawag doon? Vulcanizing. Pabombahan. Marce niya, gagamitin ko to para makita nyo kung paano ba to ginagamit. At paano ko ba nalaman yung tamang pressure ng gulong ko. Pakita ko sa inyo. Dito sa may pintuan natin, nakalagay yung information ng gulong natin. Ayan lang siya. Ayan. So, madali mo siyang makikita. Pero ang nakalagay dyan ay KPA. Ayan, nakita nyo. Front and rear. 220 ang front at 210 naman ang rear. So, i-convert mo na lang yan sa PSI. O kung nasa inyo pa yung manual nyo, nasa manual naman yan. Ngayon, punta na tayo para mapahanginan na natin. So, ito pala, kinoconnect ko pala rito, kita nyo, dito sa may cigarette port, yung ating panghangin. Napakaganda kasi hindi siya rechargeable. Kapag rechargeable, baka malobat bigla, diba? At least ito, buksan mo lang. Ayan, dapat nakabukas ang iyong sasakyan para dito siya kukuha ng power. So tara, tayo ay magpahangin na. Gamitin natin siya. Pansin nyo nakasiro siya. And then tanggalin lang natin tong pinaka-cover ng gulong natin. Kahit babae tayo, dapat marunong tayo na ito. Pati magpalit ng gulong, dapat maalam tayo. Wait lang, kabit ko. Eto na siya, nakabit ko na siya. Ayusin nyo lang yung pagkabit mga Maricoy. And then, kung napansin nyo, eto na yung pressure ng gulong ko. 22.5 lang. So, kulang. Dapat kasi 30. Base doon sa nakalagay, nang kinonvert ko siya sa Google. Kailangan natin i-convert sa Google. 30 dapat kapag ka sa likuran. So, ang gagawin mo lang, iseset mo lang to ng 30. So, ayan, sakto 30. At kapag naset mo na siya ng 30, ayan, eto, andito yung power on. Na siya. Matik na siya. Ayan. 25. Ay, 22 pa lang. Ayan, naging 23 na. Ito, mahaba itong wire na to. Hanggang dito sa cigarette port kung saan nakasaksak yung ating pang-bomba ng gulong. So, ayan. Ayan siya. Pakita ko sa inyo kapag 30 na siya. Automatic naman siyang namamatay kapag na-reach niya yung 30. O yung sinet mo kung ilan yung tamang hangin para sa gulong mo. So tingnan nyo lang sa may pintuan ng sasakyan nyo, nandun naman nakalagay. 28 na siya. 28.5. 29 na. 30. Ayan, narinig nyo, namatay na siya. So, na-meet niya na. Kailangan lang natin tong tanggalin at ibalik natin yung lock. Mahalaga rin na dapat mailak natin to ng maayos. Kasi minsan, lalo kung wala kayong parking, may mga bata na nagtatanggal niyan. Parang ako nung bata ako. Ginaganon ko pa. So, tanggalin na natin. Kasi tapos na tayong magpahangin. Tapos kapag natanggal mo na yan, Maricoy, ganito yung tsura niyan. Meron siyang lagay ng mga wear dito. Ayan. Kaya hindi ka magiging pabaya sa mga wire. Kasi andito na mismo sa likod. Lalagay ko lang. Ganito yung itsura niya kapag naayos mo na yung mga wire sa likod niya. Diba? Ang galing. Meron siyang lagayan. Unlike sa iba, wala. So itatali mo pa or kung saan mo pa ilalagay, baka mawala or masira. At least ito, safe. I-click mo na sa may yellow basket.